Magandang gabi po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa ng edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at syempre doon sa mga followers ko at sa mga subscriber ko sa YouTube, Team Replay. Although, dahil gabi tayo ngayon dito, na sabi ko magandang umaga ba kanina? Parang hindi umaga ngayon, di ba magandang gabi po? Inuulit ko magandang gabi. Nagpaalam naman ako sa inyo kaya alam ko nag-abang kayo. So lahat para bagang wala nang pinagkaiba yung live ko doon sa mga nag-abang. Anyway, alam ko yung iba naman dito manunood ng replay. At lagi ako nagpapasalamat sa mga subscriber ko sa YouTube at syempre sa mga followers ko sa Facebook kasi talagang faithfully na nag-aabang sila. Nagpaalam naman po ako sa inyo, 'di ba? Nasabi ko, ngayong Lunes ay gabi na ako mag-uusapang politika dahil hinaabangan nga natin na matatapos yung yung impeachment trial at ang diniskusyonan kanina ng impeachment court ay yung tungkol sa sabina ng prosecution sa mga financial and bank records ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kung mapapansin nyo, ang background ko ay si Senator Erwin Tulfo na tila nagsisermon. Ang kanyang sinisermonan ay si Senator Pia Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano at natatakpan ko si Senator Robin Hood Padilla. Pasensya na at mukhang matatakpan ko talaga mukha niya kasi kailangan kong gumitna. Nakakapagod gumanyan di ba? O, para wag kang nakaside view lagi. Pero ganun pa man, kanina, bagamat ang inabangan natin ano yung desisyon ng korte, ng impeachment court, ay meron kaagad na nangyaring medyo pasabog ba? Kasi ang nauna kasi na nagsalita kanina ay si Robin Hood Padilla. Kasi parang ang kanya na namang halahan ang context natin na last week, nung Miyerkules, narinig natin ang ang privilege speech ni Senator Alan Peter Cayetano at saka ni Senator Pia Cayetano na kinukondina nila ang NBI, lalo na si Director Matibag, Melvin Matibag na nag-anunsyo na magsisimula na mag-imbestiga tungkol doon ah, sa Clark sa Southeast Asian Games, yung naging kontrobersiya noon tungkol sa overpricing at saka sa mga lack of financial transparency. Siyempre, yun kasing committee na yon, ang namuno doon ay si Alan Peter Cayetano. So, ang feeling niya ay parang ginigipit sila, intimidating daw. So, nagsalita noon si Alan Peter, nagsalita din si Pia Cayetano. And again, of course, they were egged by Robin Padilla. So, kanina, ganun naman ang simula. Si Robin Padilla naman nagreklamo dahil daw pinapalabas na hindi siya sumusunod sa batas at hindi pa nga daw siya nagsasubmit ng kanyang sagot doon sa subpoena o subpoena ba yun o parang order kasi sinampan siya ng reklamo tungkol sa obstruction of justice. Di ba kung tandaan nyo, ito yung ah, di umano ay tinulungan niya makatakas si Bato de la Rosa, hindi ba? So, sinabi ng ombudsman na hindi pa siya nagsasubmit ng kanyang sagot doon sa complaint, sa information. At ang sabing Robin Padilla, nag-privilege speech siya na siya daw ay nagsumite. Ang problema mo kaya tang sa slow mail niya ay minel, sa stamp mail, hindi pa siguro natatanggap ng ombudsman. Kasi nga naman, dapat dalhan mo yun doon personally, magpa-file ka mismo para matanggap, di ba? In any case, dito na ngayon nagsalita si Erwin Tulfo. Kasi parang, alam mo, nung nakikinig ako kanina, talagang sabi ko, makikita mo yung galit ni Erwin. Yung talagang very animated siya sa pagsasalita niya na ito ay tungkol sa impeachment. Hindi dapat ito lugar na ang mga ibang ibang kasamahan nila ay ginagamit yung oras para sa kanilang mga pansariling mga issue. Hindi, siyempre, alam na natin kung sinong pinatatamaan. Hindi, siyempre, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, saka si Robin Padilla. Kasi siya rin lang naman ang last time nagsalita. At kanina si Robin Padilla nagsalita.
Hindi na yata nagsalita si Pia Cayetano, nagsalita na lang ay si Alan Peter at saka si Robin Padilla. Ang hirit na naman ni Alan Peter Cayetano, mahirap daw ang kausap ang hindi abogado. At hindi na intindihan na it's about the integrity of the court. Ando na naman sila sa playing the card of a lawyer, di ba? At kaya nga itong si Senator Soto ay napilitan magsalita na hindi siya abogado pero siya ay 29 na taon ng lawmaker. Sa hindi ko alam dito sa magkapatid na ito na si Alan Peter at si Pia kung bakit parang hang up sila sa pagiging abogado nila. Ibuti na lang kung sila'y magagaling. Mga bokya naman. Kasi kanina tungkol, fast forward, di ba? Nung nagtatanong sila kay Chel Jokno, ilang beses sila sinermon ng Chel Jokno. Kasi di ba? Ito na si Pia Cayetano, mahilig magyabang na siya ay abogado. Pero ako, hindi ako abogado, pero alam kong pinag na sabihin na sa search warrant. 'Di ba? Kasi ang sabi niya, ang search warrant daw intrusive. Di ba, hindi rin ba intrusive ang subpoena? Parang teka muna sa sarili ko. Iba naman ang search warrant. Search warrant may order ng court na pasukin ang bahay mo at maghalughog at kung ano man makuha doon, ebidensya. Ang subpoena, hindi intrusive yun kasi unang-una, dokumento yun eh. 'Di ba? Hinihingi lang sa iyo yung dokumento na i-present mo sa korte. Pero hindi pa nga malalaman kung yun ay tatanggapin na admissible in evidence ba yun o hindi. Hindi yun. Parang sabi ko sa sarili ko, nasermon ng tuloy sila ni Chel Joke, no? Alam mo, ang galing-galing ni Chel Joke, no, kanina. Napakakalmado, para siyang profesor. Profesor man talaga sa La Salle yun sa College of Law. Naging dean pa ng College of Law. Yung parang, kita mo yung anong klaseng abogado ang matino at anong klaseng abogado ang magaling. At saka yung mga nagagaling-galingan na laging in-impress sa atin na tayo hindi mga abogado. Marami pang magkapagkakataon kanina na kung ano-ano mga sinasite na mga maling mga president dahil lecturean tuloy sila ni Chel. Di ba? Ay, nako. Yung sinasabi ko minsan eh. Parang, anyway. So, litaw na naman kanina, hindi pa nadala na nasermonan sila ni Erwin Tulfo. Aba, hindi pa nadala eh. Talagang bumanat na naman yung magkapatid. Na parang, halatang halata mo talaga na they are lawyering for the defense. Minsan iisipin mo na lang, hindi ba nito nalalaman ng mga magkapatid na to na sila ikinasusuklaman na ng maraming tao? Na halatang halata, kahit sinong makapanood, sasabihin, kahit yung, minsan nga, kahit kakampi na nila, sasabihin, nag-aabogado na sila sa mga defense. Kaya tuwan-tuwa sa kanila. Ang pinakamagandang ebidensya na sila nag-aabogado sa mga Duterte, tuwan-tuwa sa kanila ang mga DDS. Yun ang patunay na hindi na sila fair and objective. Di ba? Hindi nila pinipigilan ng sarili nila. At kitang-kita ko talaga kanina. Nung una, nakikinig ko sa kanila ng huli na, I muted them. Every time I hear them say things, minumute ko na lang. Minumute ko. Tapos, pag hindi na sila nagsasalita, si Chel na binabagyan, nilalagyan ko na ng volume. At kung si Michael po, gusto ko malaman din ang sagot na Michael po, pinapakinggan ko. Pag sila naman nagsalita, pinapatay ko. Ini-infer ko na lang doon sa mga sagot ng dalawa kung ano yung tanong nila eh. Parang, kasi nung nag-una, I was giving them the benefit of the doubt that they're going to comport themselves and be objective and fair, but apparently useless. But anyway, hindi naman ubra ang kanilang paglaabogado kasi ang desisyon ng Korte Suprema, ng Korte Suprema, ng impeachment court ay pinagbigyan halos lahat ng hiling ng prosecution. Sinabina yung lahat ng bank records. Okay? Maliban lang sa mga foreign deposits. Kasi ang foreign deposit talagang absolute yan. Kahit nung panahon pa ni Renato Corona, hindi pwedeng buksan yan kung hindi i-waive ng depositor. Pero lahat ng lokal ay papasumiti. Okay? So yon yung bank records. Pati yung AMRC records, papasumiti din. Although may dalawang kumpanya na parang hindi pinayagan ng korte kasi doon naman daw sa information sheet
nung dalawang kumpanya na yun, ay hindi naman andun ang pangalan ni Sara Duterte ng asawa niya. Okay? Pinayagan din yung income, binigyan din ng subpoena yung BIR records. Although yung may caveat. Kasi sabi niya, binigyan ng subpoena. Pero ngayon ang BIR commissioner, gaya ng dati, kailangang humingi ng permission kay Pangulong Marcos. Nasa kamay na ni Pangulong Marcos kung papayagan niya ang BIR. Pero kung magsiset ng precedent, gayahin na lang ang ginawa na noon Aquino noon, binigyan ng permiso. Kasi hindi naman issue to na kinakampihan niya ang prosecution o kinakampihan niya, natatakot siya na maaring siya'y paratangan ni Sara Duterte kumakampi na against sa kanya. Kasi ang palusot naman ni Pangulong Marcos sumusunod lang sa utos ng korte. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Bibigyan ng authority ang BIR na ipakita yung income tax return yung mag-asawa. At yan ang isa pang naging magandang ruling kanina. Isinama si Man Scarpio. Lahat ng tax record at lahat ng bank deposits ni Man Scarpio sa pangalan niya isinama dahil mag-asawa sila. Ganyan ang batas eh. Wala naman silang prenuptial. Hindi naman nakapakita. At kinasal sila noong 2007. Covered yun ngayon ng period na ano na, na sinasabi ng prosecution na kailangan kasama sila. Kasama yung records. At isa pa yan na naging significant kanina. Pumayag ang impeachment court na yung mga records ni Sara Duterte at ng asawa niya kahit yung vice mayor pa lang siya, di ba yan ang inoopos ng depensa, na hindi naman daw dapat isama dahil hindi pa siya impeachable official noon. Sabi ng impeachment court, hindi pwede kasi nakalagay yan dyan na titingnan mo yan yung totality. Kasi kapag bagong pasok ka sa gobyerno, meron ka dito na baseline salin. Parang ako, nung bumalik ako sa UP, may baseline salin ka. Yun yung hawak mong yaman nung ikaw ay pumasok uli sa gobyerno. Siya noong 2007. At yan ngayon ang magiging baseline para tingnan yung pagtaas ng bayaman mo hanggang matapos ang yung termino sa gobyerno. Si Sara nagsimula ng 2007. So yun ang baseline salin niya. Diba? So yan yung point dito. Pumayag ang korte. So on all counts, except doon sa in-exclude yung dollar deposit kasi yun naman talaga ang batas, in-exclude yung dalawang kumpanya na wala namang nakasulat na ang mga dalawang mag-asawa ay may kinalaman, at yung sa BIR, binigyan ng subpoena, pending, however, kung papayagan ni Pangulong Marcos ang BIR commissioner na ibigay yung subpoena. Pero ako naman sa tingin ko isang malaking pagkakamali kay Pangulong Marcos pag hindi pinayagan yon. Kasi it's not about whether, kasi baka ang takot daw ng mga iba, baka sabihin ng mga DDS na nangingialam si Pangulong Marcos. Hindi pangingialam yun. Tumatalima lang siya sa utos ng konstitusyon at sa utos ng batas. Di ba? So hindi naman yun usapin kung magkaaway sila o magkagalit sila ni Sara Duterte. It's just he's just going to do his job. So, bokya ang mga Cayetano kanina. At nasermonan pa sila ni Erwin Tulfo. Ito talaga si Robin Padilla hopeless. Di ba? Kasi ni-raise naman niya. Kumontra siya at nung, di ba, ang nangyari kasi wala nang botohan. Ngayon nga ang naisip ko, wala nang botohan kasi binasa na lang ni Chis Escudero yung desisyon. Ang hula ko doon, before pa sila pumasok kanina, alam na nila ang desisyon. Sa madaling salita, parang sabi nga nung nagtanong sa press conference, di nagsayang lang ng oras. Hindi naman nagsayang, at least na-educate tayo. At nakita natin lalo yung kapalpakan ng magkapatid na ito, pati si Rowin Padilla. Di ba? Hindi sayang ng oras yon. The more that they expose themselves to the ridicule of the public. You know, ang itong Robin Padilla, sabi ba naman kung ganun pala, bakit daw hindi pantay ang pagtatrato ay si Pangulong Marcos, ba't hindi rin kinuhanan ng bank records? Para bakit teka muna, wala na ko yung laman doon sa impeachment hindi naman talaga tiningnan yun ng korte, hindi na nakarating sa point na dumating sa, kasi nga nirule ka agad na hindi sufficient and substance yung complaint kay Pangulong Marcos. Sufficient in form but not sufficient in substance. Yun ang proseso
Para bagkus lagi lang nilang iniisip na dapat pantay kung ano yung binigay kay Sara, yun din ibigay kay BBM, eh, magkaiba naman ang sitwasyon, di ba? But anyway, yun ang mga pangyayari kanina na talagang nakakaaliw. Wala naman ako hindi in-expect na naging desisyon ng korte. Iyon ang talagang inaasahan ko mangyayari. So it was surprising. But I was really surprised that once and for all, Senator Erwin Tulfo talaga nagsalita na at napipika na talaga. Halatang halata mo talagang pikang-pika na si Erwin Tulfo. Anyway, o siya, sige na. Sana nakapagturo ko yung kaisipan, haplos ko yung mga puso at nababago ko na yung sumuhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sa Miyerkules po hapon na naman tayo uli mag-usapang politika mga ganitong oras kasi siyempre hintayin nating matapos na naman yung trial. Bukas abangan natin si Melvin Matibag ang malalagay. Ina-anticipate natin na baka magpalabas na naman, mag-inarte na naman tong dalawang magkapatid na ito. Anyway, siya. So inuulit ko, grinant ng impeachment court ang halos lahat ng request ng prosekusyon na isabina ang tax and financial records ni Sara Duterte at nagsimula ito mula 2007 hanggang sa ngayon kasama yung sa kanyang asawa except for the dollar deposits at yung dalawang firm na wala naman, hindi naman nakalagay doon sa pangalan ng mga may-ari sila at saka yung mag-asawa. At syempre yung income tax return ay binigyan ng sabina, ngayon ang tatrabahuin ngayon ng BIR Commissioner ay kunin ang permiso ni Pangulong Marcos. Okay? Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani Malasal, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasaan man kayo sa mundo ngayon, lalo na doon sa Team Replay. Bye for now, talk to you Wednesday evening, mga ganitong oras. Ingat!